Shoutout sa inyong mga idol. Kabanata 601. Galit na sinampal ni George Zabel ang mesa at tumayo. Pagkatapos ay sumigaw siya kay Harvey York sa sobrang galit, "Ang lakas ng loob mo. Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ka makakalabas sa pintong ito ngayon." Chewing. Sa isang iglap, sabay na naglabas ang dalawang guard sa likuran ni George ng kanilang mga kutsilyo mula sa kanilang baywang. Kasabay nito, bumukas ang pintuan ng basement at maya-maya pa ay dumating ang isang grupo ng mga tao sa labas, agad na pumulibot kina Harvey at Yvonne Xavier. Mga mercenary silang lahat at kamangha-mangha ang kasanayan nila sa pakikipaglaban. May karanasan ang mga taong ito sa pakikidigma at tila handa silang pumatay anumang oras. Malamig na tumingin si George kay Harvey at sinabi, "Mr. York, hindi mo rin ba tatanungin ang tungkol sa kahit sinong mangahas na kalabanan ako? Ayos lang kung pupunta dito ang taong sumusuporta sa iyo, ngunit agent ka lang at ang lakas pa rin ng loob mong magyabang sa harapan ko. Gusto mo bang mamatay?" Galit na galit si George. Ito ay dahil walang nangahas na galitin siya noon. Ngumiti si Harvey at sinabi, "Negosyo lang ito. Masyadong mataas ang presyong hinihingi mo, natural lang na ibaba ko iyan. Naging tapat lang din ako. Kung iisipin, hindi ka dapat kikita ng pera kapag nagbigay ng mga ganitong bagay sa iba." Nanginginig si George at ang kanyang mga guard sa galit matapos marinig ang sinabi ni Harvey. "Gusto mong bumili ng ganitong bagay na nagkakahalaga ng $50 million para sa $1. Anong iniisip niya?" Tiningnan ni George si Harvey mula ulo hanggang paa at sinabi, "Seryoso ka ba?" "Siyempre, $1. Tumango si Harvey at sinabi iyon. "Bueno, magseseryoso din ako. Pwede mo itong bilhin sa halagang $50 million, o lulumpuhin kita. Ikaw ang bahala." Pilit na pinakalma ni George ang sarili. "Hey!" Tumawa si Harvey at saka tumingin kay Yvonne. "Takot na takot ako, may gustong lumumpo sa akin." Ngumiti si Yvonne. "Huwag kang mag-alala, CEO. Poprotektahan kita." Ang kanilang tono ay parang kinukutya nila si George. Hahayaan niya ang isang mahinang binibini na protektahan siya. Nabibiro ba siya? Kumibot ang mga mata ni George Zabel, saka sinabi, "Mr. York, sa palagay mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Sa tingin mo ba ay makakalabas kayong dalawa dito ng buhay? Alam mo kung paano ako magtrabaho sa ganitong linya ng negosyo at walang sino man ang maglakas loob na kalabanan ako. Dahil mga retiradong sundalo ang lahat ng mga guard ko, bawat isa sa kanila ay sumabak na sa totoong labanan. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi basta-basta matutunan ang ilang junkie kung fu. Hindi lang ikaw, magbabayad din ang taong nasa likuran mo sa pag-iisip na galitin ako. Paano mo may kukumpara ang sarili mo sa akin? Kasama ang babaeng iyan. Anong klaseng biro ito?" Nag-check muna si Yvonne, may malalim ng bulsa si George. Kahit hindi siya isang crime lord, may mga connection siya sa mga underworld, mayroon pa rin siyang ilang kakayahan. Hindi lamang may mga koneksyon siya sa mabuti at masama, mayroon siyang ilang mga sekretong hawak at matigas din ang kanyang mga guard. Wala mang sinuman sa Buckwood ang naglakas loob na kalabanan siya. Siyempre nasa listahan din si Harvey. Sayang at hindi man lang naisip ni George ang posibilidad. "Tapos ka nang magkunwari." Kalmadong sinabi ni Harvey. "Lampuhin siya." Narinig ng lahat ang utos ni George habang umuusok siya sa galit. Tumayo si Harvey at itinuon ang tingin sa mga guard. Casual niyang hinubad ang shirt at malamig na ngumiti. "Gusto mo bang lumapit isa-isa? O susugod kayong lahat ng sabay-sabay?" Sa sandaling makita siya ng lahat na naghubad ng kanyang shirt, agad na nawala ang proud na mukha ng mga bodyguard. Lahat sila ay kinilabutan sa mabigat na karakter ni Harvey. Kabanata 602. Malinaw nilang nakikita ang mga muscle sa kanyang katawan, sa puntong naisip nilang perpekto ito. Sa parehong oras, may mga markang nasa isang crisscross na pattern sa kanyang katawan at mukhang maliliit na galos ang mga iyon. Hindi bababa sa ilang daang mga galos ang nakita nila.
Ngunit kapag mas magaan ang mga galos, mas matagal na ang mga ito. May ilan pang mga galos na nakuha niya maraming taon na ang nakakaraan. May dahilan kung bakit nandoon ang mga galos na iyon, mukhang ang mga galos na ito ay nakuha sa isang klaseng pisikal na pagsasanay na hindi kayang maintindihan ng mga ordinaryong tao. Kahit na mga mercenary sila, pambihira na kung tutuusin ang magkaroon lamang sila ng 10 mga galos na iyon. Pero mayroong hindi bababa sa daan-daang mga maganggalos sa katawan ni Harvey York. Talagang hindi nila ito kayang maisip. Sa sandaling iyon, nakita ni George Zabel na nanginginig sa takot ang kanyang mga binayarang guard. Sumimangot siya saka sinabi, "Anong ginagawa ninyo, takot ba kayo? Natakot kayo sa isang live-in son-in-law? Hindi ko ba kayo pinakain ngayon?" Ang sinumang magpapatumba sa kanya ay makakakuha ng $150,000. Sa gitna ng pagsasalita ni George, may isang nagsimulang magalit. Agad na sumugod ang isa sa mga guard. Kablag, crack. Kasing bilis ng kidlat ang mga galaw ni Harvey, tila isang pelikula ni Jet Li sa Once Upon a Time in China ang kanyang mga galaw. Tumama mismo ang kanyang kamao sa dibdib ng guard na may matinding lakas. Nagulat ang guard at hindi makapaniwala. Lumipad ang kanyang katawan sa sumunod na sandali, bumagsak sa isang pader na 30 feet ang layo. Patuloy siyang kumibot, imposible nang tumayo siya. Wing Chun. Kasing dilim ng gabi ang mukha ni George. Isa siyang taong may karanasan, malinaw niyang masasabi sa isang tingin. Walang sino man ang may ganitong antas ng lakas nang hindi ito hinahasa sa loob ng maraming taon. Sabay-sabay lahat. Napagtanto ng lahat isang mabigat na kalaban ang kaharap nila, sumugod silang lahat sa isang iglap. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng sakit makalipas ang ilang sandali pa, bumagsak ang mga guard na nakadapa at ang iba ay nakatuwad pang nakalugmok. Paralisado silang lahat sa lupa. Nakatitig si Yvonne Xavier sa kanyang CEO habang namula ang mukha niya na parang isang strawberry. "Ang gwapo talaga ng CEO ko." Kinilabutan si George, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang ancient technique ng Wing Chun sa South Light. Sinasabing nag-iisa lang ang lalaking nagmula sa dayuhang pamilya na pinamanahan ng teknik na ito. Hindi ka isang agent, ikaw. Pakiramdam ni George ay hindi siya makahinga sa sandaling iyon. Mayroon siyang isang hula, ngunit hindi siya naglakas loob na banggitin tungkol dito. Dahil kung tama man o mali ang kanyang hula, hindi siya magkakaroon ng magandang katapusan. Ngayon, pwede na ba nating pag-usapan ang presyo? Sinuot muli ni Harvey ang kanyang shirt, pagkatapos ay hinigup ang kanyang tiyaa na parang walang pakialam sa mundo. Thud! Agad lumuhad si George. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Nanginginig siya at sinabi, "Sir York, nabulag ako sa kung sino ka talaga. May pakialam na ako kung alam mo o hindi. Ipagpatuloy natin ang negosyo," mahinahong sinabi ni Harvey. Agad na sumagot si George, "Ibibigay ko ang video footage, pati na rin ang lahat ng impormasyong mayroon ako. Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-aalok ako ng $1? Mukha ba akong isang taong papwersahin ka sa isang kasunduan?" Tanong ni Harvey. "Siyempre hindi, ako ang nagsabi ng presyo," sabi ni George habang nilagay ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Kumuha si Yvonne ng note at inilagay ito sa mesa pagkatapos nito. Magalang na kinuha ni George ang dollar note at pinilit ngumiti na may mukhang mas pangit pa kapag umiiyak. "Nasaan na iyon? Dito po ang daan." Halos hindi bumalik ang pagiging kalmado ni George at magalang na dinala sina Harvey at Yvonne sa archive room sa gilid. Kabanata 603. Hindi nagtagal ay nagplay ang video at pinalabas sa isang malaking monitor TV. Ang video ay naganap sa isang abandonadong construction site sa tabi ng Pearl River. Maraming tao ang naruroon. Ang mga Silva ay ang pangkat ng mga taong kasama doon. Nandoon ang lahat ng mga Silva maliban kay Brent Silva. At isang pangkat ng mga kabataang lalaki at babae ang nakita sa kabilang panig. Tiningnan ng mabuti ni Harvey York ang ibang grupo, hindi niya nakilala ang alinman sa kanila sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang tiningnan iyon at nabaling ang tingin niya sa isa sa mga kababaihan doon. Si Margie Cloud.
Ang mga Cloud ay isang first class na pamilya at siya ang collateral na kamag-anak ng mga Cloud. Siya rin ang kasintahan ni William Bell. Nakatayo si William Bell sa tabi ng ilog. Tila may ilang mga silhouette na nakatayo sa Pearl River Bridge na malayo sa pagtingin sa direksyong ito, ngunit hindi sila ganoong nakikita. Susunod. Lumakad ang mga Silva at nagtapon ng isang bag ng pera sa harap ni William Bell. Sabihin mo sa amin ang gusto naming malaman at makakaalis ka sa lugar na ito na may pera, o mamamatay ka dito at matapos ang mahaba mong buhay. Nasa sayo ang desisyon. Ikaw. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong ni William matapos mandilim ang kanyang mukha. Dinala ko sila dito. William, paano matatalo ang mga Silva? Handang makipag-usap ang mga Silva sa amin, nangako din silang makikinabang kami dito. Pinigyan na nila kami ng respeto, huwag kang maging walang hiya. Tanggapin mo na lang ang alok. Sinuko siya ni Margie. Tama yan, William. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, baka isipin mo rin kami. Sinundan kita ng maraming taon. Kung may nangyari man sa atin, may puso ka pa rin ba para gawin ito? Nangako na sa amin si Prince Silva na magiging top-classman kaming lahat. Ang tanging kabayaran lang ay ang mailantad mo ang lahat ng pinlano ng basurang iyon. Napakatarungang kasunduan nito. Natural na pakiramdam ni William ay pinagkanulo siya sa sandaling iyon. Kahit na ang kanyang kasintahan, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasintahan ay sinasabihan siyang sumuko na, kinukumbinsi siyang traidorin si Harvey. Kayong lahat. Namutla ang mukha ni William na parang multo, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pinagkakatiwalaan at pinakamamahal na tao ay kakalabanin siya sa pinakamahalagang sandali. William Bell. Ibigay mo sa amin ang gusto namin, at pwede kang magkaroon ng lahat ng kayamanan at kaluwalhasyang gusto mo. Ngunit kung magmamatigas ka pa rin, ang iyong mga kaibigan, iyong mga mahal sa buhay at maging ang mga magulang mo ay labis na magdurusa na nakakakilabot mong masaksihan ang pwedeng mangyari dahil sa iyong desisyon. Talaga bang tatanggihan mo ang aming alok? Nasa nakaraan na ang lalaking iyon. Aabandonahin ng isang oportunista ang isang hindi kanais-nais na bagay, bakit patuloy ka pa rin sa pagprotekta sa family business ng lalaking ito? Sabihin mo sa amin ang gusto namin, at bibigyan ka namin ng bahagi dito. Huwag ka nang masyadong matigas dahil paulit-ulit na ang tanong namin sa iyo. Sumagot ka na at naiinip na ang mga suki nating mga tagapakinig at laging sumusubaybay ng kwentong ito. Last muna ito. Mabuting maging mapagpakumbabang tagapaglingkod namin, ano sa palagay mo? Isang tao mula sa mga Silva ang marahang sinabi iyon, na sinusubukang kumbansihin si William, ngunit hindi niya sinusubukang itago ang kanyang pagkasuklam at mapanirang pagsasalita. Dahil sa kanilang paningin, si William ay walang pinagkaiba sa isang aso. Talagang walang gaanong pinagkaiba. Umaarte lang silang matapat para lamang makakuha ng magandang benepisyo. Pinilit ni William na tumawa at sinabi, anong alam nyo? Malaki ang utang na loob ko sa lalaking iyon, sobrang pinagkakatiwalaan ko ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa kanya, magiging ordinaryong tao lamang ako tulad ng lahat. Ang traidorin ko siya. Imposible. Pak. Lumapit si Margie kay William at bigla siyang sinampal sa mukha. Wala kang kwentang basura, palagi kang magiging aso ng iba. Ni hindi mo ako naisip. Ginawa ko, may hinanda ako. May malungkot na ekspresyon si William. Ano mismo ang hinanda mo? Una, ipinagkanulo mo ang mga York at ngayon ay pinagtaksilan mo ang mga Silva. Kung manatili ako sa isang walang kwentang basurang tulad mo, para lang akong naghihintay sa kamatayan ko. Galit na galit si Margie subalit kasing lamig ng yelo ang mukha niya. William, kung hindi ka sumunod sa kahilingan ni Prince Silva, makikipaghiwalay ako sa iyo. Magsarili na tayo mula ngayon. Please mahal kong Margie, babe. Huwag mo akong tawagin ng ganyan, hindi ka karapat-dapat kapag wala kang alam na kahit ano. Sa sandaling iyon, isa sa mga kaibigan ni William ang lumakad at ngumiti. Prince Silva, si William ang pinakamaalalahaning taong nakilala ko. Sa palagay ko ay hindi mahirap na pagsalitain siya, pahirapan mo lang ang kanyang mga magulang sa harap niya. Magsasalita siya kahit na ayaw niya sa sandaling iyon.
Tama, dapat gumana ito. Napakagandang ideya niyan. Sabay-sabay na nagsigawan ang kanyang mga kaibigan, na para bang sila mismo ang mga demonyo. Kabanata 604. Kayong lahat. Nagulat si William Bell at hindi makapaniwala. Totoong hindi siya makapaniwala na ang mga kaibigang pinagkakatiwalaan niya ay gagamit ng ganitong paraan para piliting ilabas ang katotohanan mula sa kanya. Bilis, dakpin siya. Isang tao mula sa mga Silva ang nagutos. Sa sumunod na sandali, desperado na si William, finikit niya ang kanyang mata, at pagkatapos ay pabaligtad na tumalon sa ilog. Dahil wala siyang magawa, ito lamang ang kanyang pinili. Wala siyang ibang paraan para makatakas. Matapos mapanood ang buong video, ang labis na nandilim ay ang mukha ni Harvey York. Bang! Pinasag ni Harvey ang isang teacup sa tabi niya gamit ang kanyang kamao. Ang teacup na gawa sa solidong marmol ay talagang nabasag sa mga kamao niya, habang rinig ang pagkapira-piraso nito sa lupa. Nanatili ang murderous na aura ni Harvey. Sa sandaling iyon, parang lalong nanlamig ang kwarto. Hindi naisip ni Harvey na may ganitong bagay si William sa kanya matapos niyang iwan ang Buckwood noong 3 taon ang nakalipas. At para ipagtanggol ang kanyang sarili, ayaw ni William na puwersahin siya ng iba. Pinili niyang ang sarili niyang buhay. Tumingin si George Zabel kay Harvey sa tagiliran at agad niyang napagtanto habang nanginginig ang buong katawan. Sigurado siyang ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang legendary man. Sa wakas ay bumalik na ang lalaking iyon. Sa pagkumpas lang ng kanyang mga kamay, luluhod ang buong Southlight sa kanya. Nang walang pagdadalawang isip, mabilis na sinabi ni George, tulad nga ng iyong nakita, nang tumalon si William Bell, ito ang mga taong pinupuwersa siya. Ang mga Silva, ang mga Cloud kasama ang mga tao doon. Walang halaga ang mga taong iyon, baka hindi mo sila kilala, pero matalik silang kaibigan ni Mr. Bell. Pagkatapos tumalon ni Mr. Bell, nakuha ng lahat ng mga taong ito ang mga benepisyong pinangako sa kanila ng mga Silva. Lahat sila ay namamahala sa kani-kanilang sariling kumpanya. Lalo na si Margie Cloud. Dahil isa siyang collateral na kamag-anak, mas marami ang nakuha niyang mga benepisyo. Nagpaliwanag si George habang kumuha siya ng mga dokumento, pahayagan, larawan at iba pang mga item bilang ebidensya. Clutter. Nagulat si George nang makitang literal na pinulbos ni Harvey ang teacup. Mas nakakagulat ito kaysa sa pagbasag niya sa solidong marmol na teacup. Patay. Gusto kong patay ang bawat isa sa kanila. Bahagyang binulong ni Harvey ang mga salita sa kanyang bibig at sa nagngingit-ngit niyang mga ngipin. Labis na kinilabutan si George sa puntong umalangaw-ngaw ang mga tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig, talagang natatakot siyang patayin siya agad ni Harvey sa sobrang galit. Ang mga tao sa likuran, sino sila? Huminga ng malalim si Harvey at pilit na kinalma ang sarili sa katinuro ang malabong mga silhouette sa gilid ng screen. Kahit na nasa kabilang bahagi lamang ng screen si Harvey, pakiramdam niya ay pamilyar ang mga taong iyon. Sila ang 4 na master ng mga York. Nagsumikap ako ng husto para imbestigahan ito. Nag-aalangan si George noong una ngunit sinabi pa rin niya sa kanya. Direkta ba silang kasangkot sa insidente? Hindi ako sigurado. Pinilit ni George na ngumiti. Wala pa akong nakolektang ebidensya, baka dumaan lang sila. Nakuha ko na. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Harvey. Kung iisipin ang pagkilos ni Quentin York at ng iba, kahit na may mga lead na kasangkot sila, imposibleng mag-iwan sila ng anumang ebidensya. Hindi dudumisan ng mga taong may mataas na katayuan ang kanilang sariling kamay sa anumang ginagawa nila. Lahat sila ay may suot na puting guwantes, na itatapon pagkatapos gamitin. Kukunin ko ang ebidensya, kung may ibang makaalam tungkol dito, alam mo na ang mangyayari. Mahinahong sinabi ni Harvey at pagkatapos ay hinawakan si Yvonne Xavier saka umalis. Kahit nakaalis na ang dalawa, basa si George sa malamig na pawis sa buong katawan niya. Nakaluhod pa rin siya, hindi naglakas loob na gumalaw. Bumalik na ang lalaking iyon. Nagpakita ang lalaking iyon sa harap ko. Ngunit kaya lamang niyang magpanggap na hindi niya siya nakita. Kung hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang magiging kapalaran niya.
Kabanata 605. Kinabukasan. Maagang dumating si Harvey York sa Clouds Media Company. Dumating si Harvey sa office hall at nakita ang higanteng poster ni Margie Cloud. Tila nagningning at kaakit-akit si Margie sa poster, na parang isa siyang diyosa ng malagang damuhan. Isa lang siyang collateral na kamag-anak ng isang pamilya. Hindi siya masyadong kilala sa internet noon, hindi na masamang ganito na kalayo ang naabot niya. Pero, ang sarili niyang boyfriend, hey. Tiningnan ng mabuti ni Harvey ang poster at naglabas ng ngiting kasing-kasing lamig ng yelo. Pulong ni Yvonne Xavier na nasa tabi, CEO, nagset na ako ng appointment kay Margie Cloud. Malapit ka na. Ay, oo nga pala, mahinahong sinabi ni Harvey. Dahil nandoon sila para kay Margie, dapat silang sumunod sa patakaran. Hindi naman siya nagmamadali. Hindi nagtagal, isang receptionist ang lumapit. Mr. York, ikaw na. Dito po ang daan. Sa tanggapan ng CEO sa pinakamataas na palapag. Ang ilang mga security guard ang nakabantay sa pintuan. Matapos ang masusing pagkapkap sa kanilang katawan, pumasok sina Harvey at Yvonne sa loob ng office room. Kung iisipin ito, isang napakamaingat na tao si Margie. Sa loob ng tanggapan ng CEO, nagtatrabaho si Margie. Nang may marinig na dumating sa opisina, ni hindi man lang siya lumingon at sinabi, "Sandali lang Mr. York. Malapit na akong matapos." Sa sandaling ito, mahinahong sinabi ni Harvey, "Oh, Margie, napaka-importante mo naman." Ha! Naisip ni Margie na pamilyar ang boses, parang narinig na niya ito dati. Dahan-dahan siyang tumangala. Nang makita niya kung sino ito, laking gulat niya. Harvey York. University mates sila noon, natural na magkakilala sila. Ngunit hindi alam ni Margie ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Alam niya lang na magkatulad sina Harvey at William Bell. Tila mayroon silang malapit na ugnayan sa legendary man. Ngunit, siya ang babae ni William noon. May kinalaman siya sa pagkamatay ni William sa hindi mabilang na paraan. Iyon ang dahilan kung bakit may guilty siyang pakiramdam sa kanya. Medyo bumilis ang tibok ng puso niya nang makita si Harvey. May malaking ngiti sa lobby ni Harvey. Ako ito. Maraming taon tayong magkaklase, bakit kinakabahan ka pa rin kapag nakikita mo ako? Walang tigil sa panginginig ang mga hita ni Margie. Paano mo nasabi iyan? Ngumiti si Harvey at umupo sa isang couch sa harap ni Margie. Nandito lang ako para kamustahin ka, ikaw ang kasintahan ng mabuti kong kaibigan pagkatapos ng lahat. Ayos lang ako. Pero hindi talaga kami magkalapit, hindi ko kailangan ng mga pagbati mo. At saka, medyo busy ako ngayon. Umalis ka na sana. Agad na sinubukan ni Margie na palayasin si Harvey sa kanyang opisina. Bakit masyado kang ninenervyos? Nandito lang ako para pag-usapan ng ilang negosyo sa iyo. Casual na sinabi ni Harvey. Anong klaseng negosyo ang pwede nating pag-usapan? Isa ka lang live-in son-in-law, anong klaseng karapatan ang mayroon ka? Natural na may ilang impormasyon si Margie tungkol kay Harvey, hindi niya napigilan ang kanyang pag-usisa. Isa lamang negosyo tungkol sa isang maikling video, nakangiting sinabi ni Harvey. Sumimangot si Margie sa inis. Hindi ko kailangan ng ilang negosyo para sa anumang maikling video. Bilisan mo at umalis ka na. Panoorin mo muna ang video bago ka magsalita. Tumawa si Harvey at saka binato ang phone sa mesa. Mabilis na tumayo si Margie at kinuha ang phone. Anong video ba itong pinagyayabang mo, at pwede nating pag-usapan sa negosyo? Nang matapos niyang panoorin ang video, agad na namula ang mukha niya na parang maltong bakla. Malakas niyang sinara ang pintuan ng opisina at saka tiningnan ng mabuti si Harvey. Ikaw, saan mo nakuha ang video na ito? Ako lang ang pwedeng makaalam niyan. Tulad ng nabanggit ko kanina, nandito ako